Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Philippians, chapter 4, verses 8 and 9. Bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Filter your thoughts. Dapat maunawaan natin yung power po ng malinis na pag-iisip. At alam niyo po, sa English Bible ang sabi po dyan, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. At napakahalaga po kasi ng malinis na pag-iisip at ito po yung pinapaalala sa atin ni Apostle Paul. Alam niyo po sa Biblia, pag binabanggit po yung eyes, ang tinutukoy po dito ay yung atin pong pag-iisip. Yung pag-iisip po natin, dun po tumutuloy ang lahat ng information at pumapasok po yan sa ating puso. Kaya kung naalala niyo po yung sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6 verses 22 hanggang 23, ganito po sinasabi niya, ang mata, ang ilaw ng katawan, kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ng iyong buong katawan. So, ang tinutukoy po dito ng ating Panginoong Jesus ay yung pong ating pag-iisip na siyang tumutuloy po sa ating puso. Kasi alam niyo po, napakahalaga po na tama yung ating pag-iisip. Yung perception natin ng mga bagay. Kaya even si Saint Paul, sa Ephesians chapter 1, verse 18, sabi niya, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened. So, hindi po itong physical na mata ang tinutukoy dito ni Saint Paul, kundi yung ating pag-iisip. At mapapansin niyo po yung ating pag-iisip, nakaka-apekto po yan sa ating katawan at sa ating pong buhay. Dito nga po sa Matthew chapter 6 verse 22 hanggang 23 ay tinutukoy mismo yung ating katawan. Kaya pansinin nyo, pag mali po kayong mag-isip, maging yung katawan nyo naaapektuhan. Nagkakasakit kayo, naguguluhan kayo, nanghihina kayo, nalulungkot kayo, at nauuwi minsan sa depression, kung saan nai-stress kayo. At yung pag-iisip ninyo ay very powerful po yan eh. Pero pagka masaya naman kayo, pansinin nyo, feeling ninyo, malusog kayo, malakas kayo, nagagawa nyo yung lahat ng bagay, at higit sa lahat, payapa ang inyong isipan. Kaya napakahalaga po na i-filter natin yung ating thoughts. Kasi nung tayo po hindi pa nananampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang ating Lord and Savior, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 18, they are darkened in their understanding and separated from the life of God. Dati madilim yung ating isipan, mga kapatid, kasi sanay tayong mag-isip ng mali. Kaya we are separated from the life of God. Pero ngayon, kung maitatama natin at mapifilter natin yung ating mga iniisip, dadaloy sa atin po yung liwanag ng buhay. Kaya napakahalaga po ng tamang pag-iisip. Ngayon, sasabihin ng iba, Pastor, positive thinking lang naman yan. Hindi po. Ang Kristiyanong pag-iisip o yung renewed mind is more than just positive thinking. Unang-una dapat meron kang magandang outlook sa buhay. Hindi mo mababago ang bagay-bagay sa paligid mo, pero mababago mo yung pananaw mo sa mga bagay-bagay sa paligid mo o sa mga nangyayari sa buhay mo. Kaya sabi sa Matthew chapter 6 verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So, pwede pala nating turuan yung ating puso, na mag-isip ng tama. Hindi agad magbabago ang sitwasyon mo, pero kung mag-iisip ka ng tama, ay maaalis ka doon sa sitwasyong kinalalagyan mo. Kaya mahalaga na alagaan mo ang iyong puso. Huwag kang padadaya.
No, huwag kang padadaya sa kayamanan, sa kasakiman, sa mga bagay na ino-offer ng mundo. Ituon mo yung isipan mo sa mga bagay na panlangit. Yung po sinasabi ng aklat ng Colossus chapter 3 verse 1. Ano po? So tandaan niyo po, no, mahalaga yung outlook. Kahit negatibo yung nangyayari sa iyong buhay, sa paningin ng ibang tao, ikaw pwede kang maging masaya. Pwede kang magkaroon ng kagalakang nag-uumapaw sa iyong puso. Ano po? Kung marunong kang ituon ang iyong pag-iisip sa tama. Sabi nga ni St. Paul sa Philippians chapter 4 verse 8, dapat daw po whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Tignan ninyo, no? Ang hirap mag-isip ng mga bagay na totoo. Ano po? Yung mga bagay na tinatawag nating noble, right, pure, ano po? Kasi yung pag-iisip natin, kadalasan opposite dyan, mga kapatid. Pero pagka naturuan po natin na mag-isip tayo ng may pag-ibig, mga bagay na kaibig-ibig, admirable, ano po, yung mga bagay na excellent and praiseworthy, matututunan natin magkaroon ng tamang outlook sa buhay. Pangalawa, ito po, no? Hindi nyo napapansin. Ano po? Sa Ephesians 1:18, sabi ni St. Paul, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened. Bakit gusto ni St. Paul na mabago yung ating pag-iisip? In order that you may know the hope to which He has called you. Yun po yung una-una. Para magkaroon tayo ng pag-asa. Pansinin niyo yung mga taong walang pagkakilala kay Kristo Jesus, madali silang ma-depress, malungkot. Ano po? Pero tayo, meron tayong hope. Pangalawa, sabi diyan, the riches of His glorious inheritance in the saints. So magdidwell tayo dun sa kayamanan ng ating pong inheritance in Christ Jesus. Ano po? So hindi tayo magkukulang sa buhay na ito. Napakasagana po ng biyaya ng Diyos. At ang sabi sa verse 19, and His incomparably great power for us who believe. Meron pala tayong taglay-taglay na power. Kita ninyo, ano po? So mag-dwell tayo doon sa ating potential in Christ Jesus. Alam niyo po, ako'y nalulungkot kasi minsan sa katuroang natatanggap natin, mas nagdi-dwell tayo sa kasalanan. Ika nga, ang tawag doon ay sin consciousness. Masyado tayong nagiging sin conscious. Kaya kumbaga sa buhay, para tayo laging mali-mali. Ano po, inadidinig nating sermon, tinuturo lagi yung ating pagkakamali at pagkukulang. Hindi naman tinuturo kung paano natin itutuwid yung ating buhay. Dapat po hindi tayo sin conscious, dapat po tayo ay righteousness conscious. Dapat ipaunawa sa mga pulpito ngayon na ang isang anak ng Diyos ay may potential. Hindi na siya dapain, sakitin, laging nagkakamali, laging nahihirapan sa buhay, laging nagkukulang. Dapat ituro sa kanya kung ano yung kanyang bagong kalagayan kay Kristo Jesus, na siya hindi na makasalanan, kundi siya ay binilang ng matuwid, siya ay ganap na sa paningin ng Diyos dahil sa pananampalataya, siya ay may posibilidad na maging magaling sa buhay na ito at higit sa lahat, maka-experience ng healing, deliverance sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanang mga problema sa buhay. Ganun dapat po ang pangunawa na dapat po mapasok po sa ating isipan. Kasi pag negatibo po yung pumapasok sa ating isipan, negatibo po yung nangyayari sa ating katawan. Lalo tuloy tayo nagkakamali, lalo tayo tuloy nagiging masasakitin, lalo tuloy tayo nahihirapan sa buhay na ito. At panghuli, go for peace of mind. Ano po? So again, hindi na naman ito yung sasabihin ng iba na matulog ka lang, magkakaroon ka ng peace of mind. Hindi, kailangan tuturuan mo ang iyong isipan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang salita ng Diyos talaga nagbibigay ng comfort ano po sa ating puso at nag-i-establish yan sa atin in righteousness. Kaya ang sabi ni St. Paul, gawin niyo yung lahat na natutunan niyo sa akin at darating sa inyo yung kapayapaang nagmumula sa Diyos. Kaya minsan ano po, kaya wala tayong peace of mind, kulang tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Subukan ninyo, baka gulong-gulo yung isipan nyo ngayon. Magbasa kayo ng mga pangako mula sa salita ng Diyos. Magugulat po kayo. Kakaroon kayo ng peace of mind. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala,
upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.